Sa maliit na baryo ng San Gabriel, sa gilid ng kabundukan at palayan, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Elias. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit bakas na sa kaniyang mukha ang hirap ng buhay. Maaga siyang naulila sa ama matapos itong tangayin ng malakas na baha noong tag-ulan. Simula noon, silang mag-ina na lamang ang magkasamang namuhay sa isang maliit at lumang kubo na gawa sa kawayan at yero. Ang kaniyang ina na si Aling Rosa ay naglalabada sa mga may kayang pamilya sa bayan upang may maipambili sila ng bigas at kaunting ulam araw-araw. Si Elias naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pangangalakal ng kahoy sa gubat, pamimitas ng saging, at minsan ay pagbubuhat ng mga paninda sa palengke. Kahit mahirap ang kanilang buhay, kilala si Elias sa baryo bilang mabait at matulungin. Hindi siya maramot kahit kaunti lamang ang meron siya. Madalas pa nga niyang ibigay ang kalahati ng kaniyang baon sa mga batang mas gutom kaysa sa kanya. Ngunit sa kabila ng kabutihan niya, marami pa ring pagsubok ang dumarating sa kanilang mag-ina. Isang hapon ng tag-init, habang pauwi si Elias mula sa kabundukan matapos mamulot ng tuyong kahoy, napansin niyang tila may kakaibang tunog na nanggagaling sa masukal na bahagi ng kagubatan. Mahina iyon ngunit tila puno ng sakit at paghihirap. Huminto siya at nakinig. Muling umalingaw-ngaw ang mahinang daing. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Tinanggal niya ang ilang tuyong sanga at damo hanggang sa makita niya ang isang malaking aso na nakahandusay sa lupa. Payat ito, marumi at maraming sugat sa katawan. May bakas ng dugo ang balahibo nito at tila ilang araw nang walang kain. Nanginginig ito habang pilit na dumidilat ang mga mata. Naawa agad si Elias. Kaawa-awa ka naman, mahina niyang sambit. Sinubukan niyang lumapit ngunit bahagyang umungol ang aso, tila takot na baka saktan siya. Hindi kita sasaktan, mahinahon niyang sabi habang dahan-dahang inilalapit ang kamay. Napansin ni Elias na may malalim na sugat sa paa ng aso na tila gawa ng matalim na bitag. Malamang ay nahuli ito ng mga ilegal na mga ngaso sa kagubatan at nakatakas lamang matapos masugatan. Mabigat na napabuntong hininga ang bata. Alam niyang wala silang pera para gamutin pa ang isang hayop. Madalas nga ay sila mismo ay walang sapat na pagkain. Ngunit hindi kinaya ng konsensya niyang iwan na lamang ito roon upang mamatay. Hinubad niya ang luma niyang panyo at maingat na itinali iyon sa sugatang paa ng aso. "Tiisin mo muna, dadalhin kita sa amin," sabi niya. Mahina siyang tiningnan ng aso, tila hindi makapaniwala na may taong handang tumulong dito. Pinilit ni Elias na buhati ng hayop kahit mabigat ito. Halos manginig ang kaniyang mga braso sa bigat habang mabagal siyang naglalakad pauwi sa kanilang kubo. Pagdating niya sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng kaniyang ina. "Elias, ano iyang dala mo?" Gulat na tanong ni Aling Rosa. "Inay, sugatan po siya. Kawawa naman kung pababayaan natin." Napatitig si Aling Rosa sa aso. Kita niya ang awa sa mukha ng anak, ngunit kita rin niya ang hirap ng kanilang kalagayan. "Anak, hirap na nga tayo. Paano natin siya pakakainin?"
Tahimik na yumuko si Elias. Alam niyang tama ang kaniyang ina. Ngunit maya-maya ay nagsalita siya. Inay, kahit kaunting lugaw lang po, aalagaan ko siya. Ako na po ang bahala. Matagal na natahimik si Aling Rosa bago napabuntong hininga. Sige, pero kailangan mong panindigan iyan. Agad na lumiwanag ang mukha ni Elias. Salamat po, inay. Gumawa sila ng maliit na higaan para sa aso gamit ang lumang sako at tuyong damo. Nilinis ni Elias ang mga sugat nito gamit ang maligamgam na tubig habang pilit na iniinda ng hayop ang sakit. Sa mga sumunod na araw ay inalagaan niya ito ng mabuti. Pinapakain niya ito ng kanin na may sabaw kahit nababawasan ang sarili nilang pagkain. Binabantayan niya ito gabi-gabi at pinapalitan ng malinis na tela ang sugat nito. Unti-unting lumakas ang aso. Nagsimulang tumayo. Nagsimulang kumain ng maayos. At kalaunan ay palagi na itong sumusunod kay Elias saan man siya magpunta. Pinangalanan niya itong Bantay. Mula noon ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Hindi alam ni Elias na ang simpleng pagtulong niya sa sugatang hayop ay magiging simula ng isang pambihirang pangyayari na tuluyang magbabago sa kanilang buhay. Sa isang gabi ng malakas na ulan, habang mahimbing ang tulog ng mag-ina, biglang tumahol ng malakas si Bantay. Paulit-ulit. Galit na galit. Napabangon si Elias. Ano ba yon, Bantay? Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang nagwala ang aso habang nakatingin sa likod ng kanilang bahay. Dahan-dahang lumapit si Elias sa bintana. At doon niya nakita ang isang aninong nakatayo sa dilim ng gabi. Isang taong nakatitig mismo sa kanilang kubo. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Tila bawat patak ay may dalang kakaibang kaba na bumabalot sa buong baryo ng San Gabriel. Habang patuloy ang malalim na tahol ni Bantay, nanigas si Elias sa kaniyang kinatatayuan habang nakasilip sa maliit nilang bintana. Sa gitna ng ulan ay malinaw niyang nakita ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa likuran ng kanilang kubo. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin umaalis. Nakatitig lamang ito sa kanilang bahay. Biglang kinabahan si Elias. Inay, mahina niyang tawag. Nagising si Aling Rosa at agad napabangon nang makita ang takot sa mukha ng anak. Anong nangyari? May tao po sa labas. Agad ding narinig ni Aling Rosa ang galit na tahol ni Bantay. Lumapit siya sa bintana, ngunit bago pa niya makita ng malinaw ang lalaki, ay mabilis na itong naglakad palayo sa gitna ng ulan hanggang sa tuluyan ng mawala sa dilim. Naging tahimik ang paligid. Tanging ulan at hangin na lamang ang maririnig. Mahigpit na niyakap ni Aling Rosa ang anak. Baka naligaw lang iyon, sabi niya, kahit baka sa boses niya ang pag-aalala. Ngunit hindi kumbinsido si Elias. May kakaiba sa paraan ng pagkakatayo ng lalaki. Para bang may hinahanap ito. O baka naman, may minamanmanan. Hindi na sila halos nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan ay maagang gumising si Elias upang mag-igib ng tubig sa poso malapit sa kalsada. Habang naglalakad ay napansin niyang may mga taong nagkukumpulan sa gitna ng baryo. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga matatanda
ang isang nawawalang alagang aso ng mayamang negosyanteng si Don Arturo Villanueva. Napakamahal daw ng asong iyon, sabi ng isang matanda. Oo, galing pa raw sa ibang bansa, dagdag naman ng isa. May malaking gantimpala raw sa makakakita. Biglang kinabahan si Elias. Naalala niya si Bantay. Tahimik siyang naglakad pa uwi habang mabilis na tumitibok ang kaniyang puso. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niyang nakahiga si Bantay sa tabi ng kanilang pintuan. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang aso, ay napansin niyang kakaiba pala talaga ito. Malaki ang katawan nito kumpara sa ordinaryong aso sa baryo. Makapal ang balahibo at matatalim ang mga mata. Kahit sugatan pa noon nang makita niya ito, ay kapansin-pansin na ang lakas nito. Ngunit higit sa lahat, tila matalino ito. Parang nauunawaan nito ang bawat salita niya. Napaisip si Elias. Posible kayang si Bantay ang nawawalang aso? Ngunit agad niyang inalis ang isipin. Hindi mahalaga kung sino o saan nanggaling si Bantay. Ang mahalaga ay iniligtas niya ito at naging kaibigan niya ito. Habang pinapakain niya ng lugaw ang aso, ay napansin niyang tila balisa ito. Maya't maya itong tumitingin sa labas ng bahay na para bang may nararamdaman. At pagsapit ng hapon ay muling may nangyaring kakaiba. May humintong itim na sasakyan sa tapat ng kanilang kubo. Hindi pangkaraniwan ang ganoong sasakyan sa baryo, kaya agad napatingin ang mga tao. Mula rito ay bumaba ang dalawang lalaking nakaitim na damit. Diretso silang naglakad papunta sa bahay ni na Elias. Kinabahan si Aling Rosa. Sino po sila? Bulong niya. Kumatok ang isa sa mga lalaki. Magalang na binuksan ni Elias ang pinto. Magandang hapon, malamig na bati ng lalaki. May nakita ba kayong sugatang aso sa paligid nitong mga nakaraang araw? Agad na kinabahan si Elias ngunit pilit niyang itinago iyon. Wala po, sagot niya. Tahimik na tumingin ang lalaki sa loob ng bahay. At biglang umungol si Bantay mula sa likod. Agad nanlaki ang mata ng dalawang lalaki. Siya iyon! Mabilis na umatras si Elias at hinarangan si Bantay. Ano pong kailangan ninyo sa kanya? Nagkatinginan ang dalawang lalaki bago nagsalita ang isa. Ang asong iyan ay pag-aari ni Don Arturo Villanueva. Matagal na namin iyang hinahanap. Tahimik si Elias. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa mga tingin ng dalawang lalaki. Hindi ito mukhang mga taong nag-aalala para sa nawawalang aso. Sa halip ay parang may galit silang gustong itago. Biglang lumapit si Bantay kay Elias at tumayo sa kaniyang harapan na tila handang protektahan siya. Mas lalong nagtaka ang mga lalaki. Huwag kang matakot, iho, sabi ng isa habang pilit na ngumiti. Kukunin lang namin siya. Ngunit bago pa sila makalapit, ay biglang umungol ng malakas si Bantay. Naglabas ito ng pangil at matalim na tumitig sa kanila. Bahagyang umatras ang dalawang lalaki. Tila natatakot sila rito. Babalikan namin iyan. Malamig na sabi ng isa bago sila tuluyang umalis. Tahimik na pinanood ni Elias ang papalayong sasakyan habang lalong bumibigat ang kaniyang pakiramdam.
May sikreto si Bantay. At pakiramdam niya, nagsisimula pa lamang ang gulo na darating sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang araw matapos dumating ang dalawang lalaking naghahanap kay Bantay, ngunit hindi pa rin mapalagay si Elias. Simula noon ay naging mas maingat siya. Hindi na niya basta pinapabayaan si Bantay sa labas, lalo na kapag gabi. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanilang kubo. Minsan, habang kumukuha siya ng tubig sa poso, napapansin niyang may mga hindi pamilyar na taong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Kapag tinitigan naman niya, ay agad iyong umiiwas. Hindi niya iyon sinabi sa kanyang ina upang hindi na ito mag-alala pa. Ngunit si Bantay ay tila mas lalong nagiging mapagbantay. Madalas itong nakaupo sa tapat ng kanilang bahay habang nakatingin sa kalsada. Kahit mahimbing ang tulog nito ay kaunting kaluskos lamang ay agad na itong nagigising. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng hapunan na tuyo at kanin, biglang may malakas na katok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan sina Elias at Aling Rosa. Muling tumahol si Bantay. Dahan-dahang lumapit si Elias at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na may puting buhok at suot na kapote. Basa ito ng ulan at tila pagod na pagod sa paglalakad. "Pasensya na iho," mahina nitong sabi. "Maari ba akong makisilong kahit sandali?" Agad na tumingin si Elias sa kaniyang ina. Tumango si Aling Rosa. "Kahit mahirap lang po kami, tuloy kayo." Nagpasalamat ang matanda at pumasok sa kanilang kubo. Ngunit pagkapasok pa lamang nito ay biglang tumayo si Bantay. Tahimik nitong tinitigan ng matanda. At ang mas nakakagulat, tila nakilala rin siya ng matanda. Nanlaki ang mata nito. "Ikaw!" bulong niya. Nagtaka si Elias. "Kilala po ninyo si Bantay?" Hindi agad sumagot ang matanda. Naupo muna ito at tila nag-isip ng malalim bago nagsalita. "Ano ang pangalan mo, iho?" "Elias po." "At ikaw ang nagligtas sa asong ito?" "Opo." Tahimik na napabuntong hininga ang matanda. "Hindi ordinaryong aso ang inalagaan mo." Biglang naging seryoso ang mukha ni Elias at Aling Rosa. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tumingin muli ang matanda kay Bantay na noon ay tahimik lamang na nakaupo sa sulok. Ang tunay na pangalan niya ay Shadow. Nagulat si Elias. "Shadow?" "Oo. Isa siya sa pinakamamahaling asong sinanay para sa seguridad at paghahanap ng kriminal. Napakatalino niyang aso. Maraming mayayamang tao ang gustong magkaroon ng katulad niya." Tahimik na nakinig si Elias. "Dati akong nagtatrabaho kay Don Arturo Villanueva," pagpapatuloy ng matanda. "Ako ang nag-alaga kay Shadow mula noong tuta pa lamang siya." "Kung ganon po, bakit parang natatakot siya sa mga tauhan ni Don Arturo?" tanong ni Elias. Biglang naging mabigat ang mukha ng matanda. Dahan-dahan siyang yumuko bago nagsalita. Dahil may nalaman si Shadow. Nagtaka si Elias. "Ano pong nalaman?" Tahimik muna ang matanda na tila nag-aalangan magsalita.
Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin ito sa pintuan bago nagsalita ng mahina. Hindi mabuting tao si Don Arturo. Natahimik ang buong kubo. Maraming ilegal na gawain ang lihim niyang ginagawa sa kabundukan at ginagamit nila si Shadow sa pagbabantay. Nanlamig si Elias. Ilegal na gawain? Mga smuggling, ilegal na pagputol ng kahoy, at iba pang krimen. Ngunit isang gabi ay may nangyari. Mahigpit na napahawak ang matanda sa kaniyang tungkod. May batang nakakita sa mga tauhan ni Don Arturo habang may ginagawang masama sa gubat. Hinabol nila ang bata. Napalunok si Elias. Ano pong nangyari sa bata? Niligtas siya ni Shadow. Biglang napatingin si Elias kay Bantay. Simula noon ay itinuring nilang suwail si Shadow. Pinaghahanap nila ito dahil alam nilang maaaring maging panganib ito sa kanilang sikreto. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Ngayon ay naiintindihan na ni Elias kung bakit tila galit ang mga lalaking naghahanap kay Bantay. Hindi nila gustong ibalik lamang ang aso. May mas malalim silang dahilan. Biglang tumayo si Bantay at lumapit kay Elias. Marahan nitong isinandal ang ulo sa kaniyang kamay. Parang humihingi ito ng tiwala. At sa sandaling iyon ay lalong tumibay ang loob ni Elias. Hindi niya pababayaan si Bantay kahit ano pa ang mangyari. Ngunit hindi nila alam na sa labas ng kanilang kubo, sa ilalim ng malakas na ulan, may dalawang matang lihim na nakamasid sa kanila mula sa dilim. Madilim pa ang paligid ng magising si Elias kinabukasan. Maagang tumila ang ulan, ngunit nanatiling malamig ang hangin sa buong baryo. Mula sa kaniyang hinihigaan ay agad niyang napansin na gising na si Bantay. Nakatayo ito malapit sa pintuan. Tahimik, ngunit alerto. Parang may hinihintay. Dahan-dahang bumangon si Elias upang hindi magising ang kaniyang ina. Lumapit siya kay Bantay at hinaplos ang ulo nito. Ano na naman ang nararamdaman mo? Mahina niyang tanong. Bahagyang umungol ang aso habang nakatitig sa labas. Binuksan ni Elias ang maliit na bintana at sumilip. Walang tao. Tahimik ang buong paligid. Ngunit kahit ganoon, ay hindi mawala ang kaba sa kaniyang dibdib. Mula nang malaman niya ang sikreto tungkol kay Don Arturo at kay Bantay, pakiramdam niya ay nag-iba na ang lahat. Hindi na simpleng pagtulong sa sugatang hayop ang ginagawa niya ngayon. Pakiramdam niya ay unti-unti silang nadadamay sa isang mapanganib na lihim. Nang sumikat ang araw ay nagtungo si Elias sa palengke upang magbuhat ng mga gulay at kumita kahit kaunti. Tulad ng dati ay dala-dala niya si Bantay. Habang naglalakad sila sa gitna ng baryo ay marami ang napapatingin sa aso. Ang laki naman ng asong iyan. Parang hindi ordinaryo. Sigurado kayang gala lang iyan? Naririnig iyon ni Elias, ngunit hindi siya sumasagot. Pagdating niya sa palengke, ay agad siyang sinalubong ng tinderang si Aling Nena. Oy Elias, magbuhat ka nitong mga sako at bibigyan kita ng tinapay. Opo. Habang abala siya sa trabaho ay napansin niyang tila balisa si Bantay.
Paulit-ulit itong tumitingin sa kabilang bahagi ng palengke. Sinundan ni Elias ng tingin ang direksyon nito. At doon niya nakita ang dalawang lalaking nakaitim na dati nang pumunta sa kanilang bahay. Agad siyang kinabahan. Tahimik lamang na nakatayo ang dalawa habang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay dahan-dahan silang naglakad papalapit. Napahigpit si Elias sa hawak niyang sako. "Elias, tama ba?" Malamig na tanong ng isa. Hindi siya sumagot. "Hindi mo yata naiintindihan ang sitwasyon," dagdag ng lalaki. "Ang asong iyan ay pag-aari ng amo namin." "Hindi siya sasama sa inyo," matapang na sagot ni Elias. Bahagyang ngumiti ang lalaki ngunit walang kabaitang makikita roon. "Bata ka pa. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo nauunawaan." Lumapit si Bantay sa tabi ni Elias at agad naglabas ng pangil. Napaatras ng bahagya ang dalawang lalaki. Tila natatakot sila rito kahit pilit nilang itinatago iyon. "Makinig ka," sabi ng isa habang lumalapit pa. "Kapag hindi mo ibinigay iyang aso, mapapahamak kayo ng nanay mo." Nanlaki ang mata ni Elias. Biglang uminit ang kaniyang dugo. "Huwag ninyo kaming tinatakot." Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon ay may malakas na boses na sumingit. "Anong problema rito?" Lumingon silang lahat at nakita nila si Kapitan Ruben, ang pinuno ng baryo. Agad umatras ang dalawang lalaki. "Wala po, Kapitan," sabi ng isa. "Kinakausap lang namin ang bata." Matagal silang tinitigan ni Kapitan Ruben bago nagsalita. "Kung wala kayong negosyo rito, umalis na kayo." Hindi na sumagot ang dalawa. Tahimik silang umalis ngunit bago tuluyang sumakay sa sasakyan, ay masama muna nilang tinignan si Elias. Nang mawala ang mga ito, ay saka lamang nakahinga ng maayos si Elias. Lumapit si Kapitan Ruben sa kanya. "Mag-iingat ka, Elias. Kilala po ba ninyo sila?" Hindi agad sumagot ang kapitan. Tauhan sila ni Don Arturo at maraming tao rito sa baryo ang takot sa kanila. "Bakit po?" Dahan-dahang napabuntong hininga ang matanda. Dahil may kapangyarihan si Don Arturo, marami siyang pera, at may mga taong nawawala na lamang kapag kumakalaban sa kanya. Nanlamig si Elias sa narinig. "Kung maaari, umiwas ka sa gulo," dagdag ng kapitan. Ngunit kahit gustuhin ni Elias, pakiramdam niya ay huli na para umiwas. Pagsapit ng gabi ay agad silang nagsara ng pinto at bintana ng kanilang kubo. Hindi mapakali si Aling Rosa. "Anak, baka mas mabuting ibigay na natin iyang aso." Tahimik si Elias. Naiintindihan niya ang takot ng kanyang ina. Ngunit tuwing titingnan niya si Bantay, ay naaalala niya kung paano niya ito natagpuan. Sugatan, nanghihina, at halos mamatay na. At ngayong sila naman ang nasa panganib, hindi niya kayang talikuran ito. "Hindi ko po siya iiwan, inay." Napapikit si Aling Rosa habang pinipigilan ang pagluha. Hindi na siya sumagot. Lumalim ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Ngunit bandang hating gabi ay biglang nagising si Elias dahil sa marahas na tahol ni Bantay. Tumayo agad siya. At bago pa siya makalapit sa bintana,
ay may malakas na bumagsak sa bubong ng kanilang kubo. Sunod-sunod. Parang may mga taong umaakyat sa taas ng bahay nila. Malakas ang tibok ng puso ni Elias habang nakatitig sa bubong ng kanilang kubo. Sunod-sunod ang tunog ng mabibigat na yabag sa itaas, kasabay ng marahas na pag-ihip ng hangin sa gitna ng madilim na gabi. Niyakap agad ni Aling Rosa ang sarili sa takot. Diyos ko, sino sila? Nanginginig niyang bulong. Patuloy ang galit na tahol ni Bantay habang nakatingin sa kisame. Nakataas ang balahibo nito at handang sumalakay anumang oras. Muling may malakas na kalabog. Kasunod noon ay may narinig silang boses mula sa labas. Buksan ninyo ang pinto! Nanlamig si Elias. Hindi ordinaryong tao ang mga iyon. Ramdam niya agad ang panganib sa paraan pa lamang ng pagsigaw ng lalaki. Ilabas ninyo ang aso. Napaatras si Aling Rosa. Elias, sila na naman. Mabilis na tumingin si Elias sa likurang bahagi ng kubo. May maliit silang bintanang maaaring daanan palabas patungo sa likod ng palayan. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ay biglang may malakas na tumadyak sa kanilang pinto. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Unti-unting nabiyak ang kahoy. Napahigpit si Elias sa kamay ng kaniyang ina. Inay, dito po tayo. Mabilis niyang inalalayan si Aling Rosa papunta sa likod ng bahay habang patuloy ang marahas na pagwasak ng mga lalaki sa kanilang pintuan. Ngunit bago sila makalabas ay biglang bumagsak ang pinto. 3 lalaking nakaitim ang pumasok sa loob ng kubo. Walang tatakas! Agad humarang si Bantay sa pagitan nila at ng mag-ina. Umungol ito ng napakalakas habang inilalabas ang matutulis nitong pangil. Mag-ingat kayo! Sigaw ng isa. Mapanganib iyan! Ngunit huli na. Mabilis na tumalon si Bantay at kinagat ang braso ng lalaking pinakamalapit. Napasigaw ito sa sakit habang bumagsak sa sahig. Nagkagulo ang buong kubo. Barilin ninyo! Biglang nanlaki ang mata ni Elias nang makita niyang may inilabas na baril ang isa sa mga lalaki. Ngunit bago pa nito maitutok kay Bantay, ay mabilis na sinunggaban ng aso ang kaniyang kamay. Pumutok ang baril. Umaling-awngaw ang putok sa buong baryo. Nabasag ang isang bintana. Napayuko si Aling Rosa habang napasigaw sa takot. Samantala ay mabilis na hinila ni Elias ang kaniyang ina palabas ng bahay sa likod na daanan. Takbo po! Tumakbo silang dalawa sa gitna ng madilim na palayan habang malakas ang ulan na muling bumuhos mula sa langit. Kasunod nila si Bantay. Naririnig pa rin nila ang galit na sigaw ng mga lalaki mula sa kubo. Habulin sila! Mabilis na tumatakbo si Elias kahit hirap na siya. Lubog ang kaniyang mga paa sa putik habang hawak niya ang kamay ng kaniyang ina. Ngunit napahinto siya nang marinig niya ang mahinang daing ni Bantay. Lumingon siya at doon niya nakita ang dugo sa tagiliran ng aso. Bantay. Mukhang tinamaan ito ng bala. Sa kabila ng sugat ay patuloy pa rin itong tumatakbo upang protektahan sila.
Nangilid agad ang luha sa mata ni Elias. Huwag kang susuko. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang makarating sa lumang kubo sa gilid ng gubat, isang abandonadong bahay na dating pagmamay-ari ng yumao niyang lolo. Pagkapasok nila ay agad isinara ni Elias ang sirang pinto habang hingal na hingal. Tahimik silang lahat. Tanging malalakas na tibok ng kanilang mga puso at pagbuhos ng ulan ang maririnig. Dahan-dahang napaupo si Bantay sa sahig. At doon nakita ni Elias ang mas maraming dugo na tumutulo mula sa sugat nito. Agad siyang lumapit. Hindi maaari. Mabilis niyang pinunit ang bahagi ng kaniyang damit upang ipangtali sa sugat ng aso. Ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo. Napaiyak si Elias habang pilit pinipigilan ng kamay na manginig. Bantay, tiisin mo lang. Mahinang tumingin sa kaniya ang aso. Sa kabila ng sakit ay marahan nitong ikinawag ang buntot nito. Parang pinapakalma pa siya. Napaluha si Elias ng tuluyan. Sa unang pagkakataon matapos mawala ang kaniyang ama, muli niyang naramdaman ang matinding takot na mawala ng taong mahalaga sa kanya. At habang yakap niya ang sugatang aso sa gitna ng malamig na gabi, hindi niya alam na may isang taong lihim na papalapit sa abandonadong kubo. Isang taong maaaring magligtas sa kanila o tuluyang magdala ng mas malaking panganib. Ang lalaking may dalang lihim mahina ang ilaw ng lumang gasera sa loob ng abandonadong kubo habang pilit na nililinis ni Elias ang sugat ni Bantay. Nanginginig ang kaniyang mga kamay dahil sa takot at pagod, ngunit hindi siya tumitigil. Patuloy ang mahinang pagdaing ng aso. Samantala, tahimik namang nakaupo si Aling Rosa sa isang sulok habang mahigpit na nakayakap sa sarili. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanilang bahay. Sinugod sila. Tinangka silang saktan. At ngayon ay nagtatago sila parang mga kriminal. Biglang may narinig silang yabag mula sa labas ng kubo. Agad tumayo si Elias. Muling umungol si Bantay kahit nanghihina na ito. May tao, bulong ni Aling Rosa habang namumutla. Dahan-dahang napahawak si Elias sa isang mahabang kahoy na nasa tabi ng pinto. Kahit takot, ay pinilit niyang magpakatatag. Unti-unting bumukas ang sirang pintuan. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa dilim. Nanlaki ang mata ni Elias. Ito ang parehong matandang bumisita sa kanila ilang gabi na ang nakalipas. Kalma lang, mahinahon itong sabi habang itinataas ang dalawang kamay. Hindi ako kalaban. Agad itong lumapit kay Bantay at seryosong sinuri ang sugat nito. Tinamaan siya ng bala, sabi ng matanda. Maililigtas pa po ba siya? Halos umiiyak na tanong ni Elias. Tahimik muna ang matanda bago tumingin sa kanya. Kung maagapan natin. Mabilis nitong inilabas mula sa dala niyang lumang bag ang ilang halamang gamot, malinis na tela at maliit na bote ng likido. Nagtaka si Elias. Kayo po ba ay doktor? Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi. Pero matagal akong nag-alaga ng mga aso ni Don Arturo.
Maingat nitong nilinis ang sugat ni Bantay habang pilit pinipigilan ng aso ang pagdaing. Matapang talaga siya. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang ulo nito. Tahimik na pinagmamasdan ni Elias ang bawat galaw ng matanda. Bakit po ninyo kami tinutulungan? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. Huminto sandali ang matanda. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Dahil matagal ko nang gustong itama ang mga kasalanang nagawa ko. Hindi agad nakaimik si Elias. Matagal akong naging tauhan ni Don Arturo. Pagpapatuloy nito. Alam ko ang lahat ng lihim niya, ngunit natakot akong magsalita. Tahimik ang buong kubo. Hanggang isang gabi, nanginginig nitong sabi, may nangyaring hindi ko makalimutan. Mabigat ang boses nito habang nakatitig sa apoy ng gasera. May batang nakakita sa ilegal nilang gawain sa bundok. Natakot ang mga tauhan ni Don Arturo na baka magsumbong iyon sa pulis. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Elias. Anong ginawa nila? Napayuko ang matanda. Hinabol nila ang bata. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. At si Bantay, tumingin ito sa aso. Siya ang tumulong para makatakas ang bata. Tahimik si Elias. Habang nakikinig siya ay lalo niyang nauunawaan kung gaano kabuti ang asong iniligtas niya. Hindi ito basta hayop lamang. May puso ito. May tapang. At marunong itong magligtas ng buhay. Simula noon, pagpapatuloy ng matanda, itinuring na nilang problema si Bantay. Alam nilang kapag napunta siya sa ibang tao, maaaring matunton ang mga sikreto nila. Napakunot noo si Elias. Pero paano po magiging dahilan ang aso? Bahagyang lumapit ang matanda kay Elias bago nagsalita ng mahina. Dahil may ebidensya. Biglang natahimik ang lahat. Ano pong ebidensya? Dahan-dahang itinuro ng matanda ang makapal na kwelyo sa leeg ni Bantay. May nakatagong bagay dyan. Agad na patingin si Elias sa kwelyo ni Bantay. Sa unang tingin ay ordinaryong lumang kwelyo lamang iyon. Ngunit nang kapain niya ito, ay may matigas siyang naramdaman sa loob. Mabilis niyang tinanggal ang maliit na takip na nakatago rito. At mula roon ay lumabas ang isang maliit na memory card. Nanlaki ang mata ni Elias. Ano po ito? Lahat ng ilegal na ginagawa ni Don Arturo ay nakalagay dyan, sagot ng matanda. Mga video, dokumento at mga pangalan ng taong kasangkot. Nanlamig si Elias. Kaya pala desperado ang mga tauhan ni Don Arturo na mabawi si Bantay. Hindi lamang pala aso ang hinahanap nila, kundi ang lihim na maaaring sumira sa kanilang amo. Biglang may malakas na kulog sa labas. Kasunod noon ay may malayong liwanag na gumuhit sa gitna ng kagubatan. Parang mga ilaw ng sasakyan. Nanlaki ang mata ng matanda. Nahanap na nila tayo. Malakas ang kabog ng dibdib ni Elias habang nakatanaw sa mga ilaw na unti-unting lumalapit mula sa gitna ng kagubatan. Kahit sa malayo ay kita niya ang paggalaw ng mga sasakyan sa maputik na daan. Hinahanap sila. At alam niyang hindi titigil ang mga tauhan ni Don Arturo hanggat hindi nila nakukuha si Bantay at ang memory card. Mabilis tayong umalis dito,
seryosong sabi ng matanda. Agad tumayo si Elias at inalalayan ang kaniyang ina. Bagamat pagod at takot na takot si Aling Rosa, pinilit nitong magpakatatag para sa anak. Samantala, si Bantay ay pilit na tumatayo kahit mahina pa dahil sa tama ng bala. Hindi na niya kaya, sabi ni Elias habang nakatingin sa sugatang aso. Kaya niya, sagot ng matanda. Matapang iyan. Mabilis nilang nilisa ng abandonadong kubo bago pa makarating ang mga sasakyan. Madilim ang kagubatan. Tanging liwanag ng buwan na natatakpan minsan ng makakapal na ulap ang nagsisilbing gabay nila sa makitid na daan. Habang naglalakad ay paulit-ulit na lumilingon si Elias sa likuran. At maya-maya lamang ay narinig nila ang mga sigaw mula sa dating kubo. Nandito sila kanina. Hanapin ninyo. Kasunod noon ay may narinig silang putok ng baril sa malayo. Napahigpit si Aling Rosa sa braso ng anak. Diyos ko! Bilisan natin, sabi ng matanda. Mas lumalim pa sila sa kagubatan hanggang makarating sa isang makipot na bahagi ng bundok na bihirang puntahan ng tao. Habang naglalakad ay napansin ni Elias na hirap na si Bantay. Mabagal na ito at halos hindi na maitapak ng maayos ang sugatang paa. Minsan pa ay napaupo ito sa lupa habang hinihingal. Lumuhod agad si Elias sa tabi nito. Bantay. Marahang hinawakan ng aso ang kanyang kamay gamit ang ilong nito. Parang sinasabing ayos lang siya. Ngunit kitang-kita ni Elias ang pagkapagod nito. Biglang nagsalita ang matanda. May kubo akong alam malapit dito. Doon muna tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang tagong bahagi ng kagubatan. Naroon ang isang maliit na kubong gawa sa kahoy at pawid, halos natatakpan ng mga puno at halaman. Pagkapasok nila ay agad nagsindi ng lampara ang matanda. Bagamat luma ang kubo ay malinis ito sa loob. May maliit na mesa, ilang gamit at mga halamang gamot na nakasabit sa dingding. Dito muna kayo ligtas, sabi nito. Dahan-dahang nahiga si Bantay sa sahig habang muling nililinis ng matanda ang sugat nito. Tahimik lamang si Elias habang nakaupo sa tabi ng aso. Hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng nangyayari. Noong una ay simpleng batang mahirap lamang siya na nangangarap makatulong sa kanyang ina. Ngayon ay para silang mga takas na hinahabol ng mapanganib na tao. At lahat ng iyon ay nagsimula sa pagtulong niya sa isang sugatang hayop. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang matanda. Kailangan nating makarating sa bayan bukas. Bakit po? Tanong ni Elias. Kailangan nating maibigay sa pulis ang memory card. Biglang natigilan si Aling Rosa. Hindi ba delikado iyon? Oo, sagot ng matanda. Pero iyon lang ang paraan para matapos ito. Tahimik na napayuko si Elias. Alam niyang tama ang matanda. Ngunit natatakot siya. Hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa kanyang ina. At kay Bantay. Biglang tumayo si Bantay. Tahimik itong lumapit kay Elias at inilagay ang ulo sa kaniyang kandungan. Napangiti ng bahagya ang bata habang hinahaplos ang balahibo nito. Kahit anong mangyari, bulong niya,
Hindi kita pababayaan. Maya-maya ay napansin ng matanda ang isang bagay sa labas ng kubo. Agad naging seryoso ang mukha nito. Ano po iyon? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan itong lumapit sa bintana at sumilip sa dilim ng kagubatan. At doon niya nakita ang maliliit na ilaw ng flashlight na kumikilos sa pagitan ng mga puno. Papalapit. Nahanap na naman sila ng mga tauhan ni Don Arturo. Nanigas si Elias nang marinig ang sinabi ng matanda. Narito na sila! Mabilis na pinatay ng matanda ang ilaw ng lampara dahilan upang tuluyang lamunin ng dilim ang maliit na kubo. Tanging malamlam na liwanag ng buwan mula sa siwang ng dingding ang bahagyang nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. Tahimik ang lahat. Naririnig nila ang mahinang yabag at kaluskos mula sa labas. Papalapit ng papalapit. Mahigpit na niyakap ni Aling Rosa ang sarili habang pilit pinipigilan ang panginginig. Samantala, si Bantay ay tahimik na nakaupo sa harapan ng pintuan. Kahit sugatan ay handa pa rin itong ipagtanggol sila. Dahan-dahang inilabas ng matanda ang isang lumang kutsilyo mula sa kaniyang bag. Kapag pinasok nila tayo rito, bulong niya, tumakas kayo agad sa likod. Napakagatlabi si Elias. Ayaw niyang iwan ang matanda at si Bantay, ngunit alam niyang wala silang laban sa mga armadong tauhan ni Don Arturo. Lumipas ang ilang minutong tila napakahaba. Ngunit maya-maya ay unti-unting humina ang mga yabag hanggang sa tuluyan ng mawala. Nagkatinginan silang lahat. Mukhang hindi nakita ng mga lalaki ang kubo. Sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi na sila muling nakatulog ng gabing iyon. Pagsikat ng araw ay agad naghanda ang matanda. Kailangan nating kumilos bago pa sila bumalik. Habang nagpapahinga si Bantay ay inilabas ng matanda ang isang lumang laptop mula sa tagong kahon sa ilalim ng mesa. Nagulat si Elias. May laptop po kayo rito? Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng matanda sa bundok ay walang alam sa teknolohiya. Mabilis niyang isinaksak ang memory card na nakuha mula sa kwelyo ni Bantay. Tahimik na pinanood ni na Elias at Aling Rosa ang pagbukas ng mga file. At unti-unting nanlaki ang kanilang mga mata. May mga video, mga litrato, mga dokumento. Malinaw na makikita roon ang mga truck na ilegal na nagpuputol ng mga puno sa kagubatan. May mga armadong lalaki ring naglilipat ng kontrabando sa gabi. At higit sa lahat, may video ni Don Arturo habang nakikipag-usap sa ilang tiwaling opisyal. Nanlamig si Elias. Totoo pala lahat. Tahimik na tumango ang matanda. Mas malala pa sa inaakala ninyo. Ngunit biglang natigilan si Elias nang makita ang isang video file na kakaiba ang pangalan. Binuksan niya ito. At agad siyang napahawak sa mesa sa gulat. Sa video ay makikitang may batang tumatakbo sa gitna ng kagubatan habang umiiyak. Hinahabol ito ng mga tauhan ni Don Arturo. At maya-maya ay lumitaw si Bantay. Mabilis nitong hinarang ang mga lalaki at tinulungan makatakas ang bata. Siya pala iyon. Mahina niyang bulong.
Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita ang mukha ng bata sa video. Kilalang kilala niya ito. Si Marco. Si Marco ang batang biglang nawala sa baryo ilang buwan na ang nakalipas. Akala ng lahat ay tumakas lamang ito kasama ang tiyuhin nito sa Maynila. Ngunit ngayon ay malinaw na may ibang nangyari. Biglang nagsalita ang matanda. Hindi na nakita si Marco matapos ang gabing iyon. Natahimik si Elias. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Pinatay po ba nila siya? Hindi agad sumagot ang matanda. At ang katahimikang iyon ang mas lalong nagpalala sa takot ni Elias. Maya-maya ay may narinig silang malakas na ugong mula sa labas. Parang makina ng sasakyan. Agad lumapit ang matanda sa bintana. At nanlaki ang mata nito. Hindi maaari. Ano po iyon? Tanong ni Elias. Dahan-dahang lumingon ang matanda sa kanila. Si Don Arturo mismo ang dumating. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kubo matapos marinig ni Elias ang sinabi ng matanda. Si Don Arturo, hindi niya inaasahang ang mismong pinakamakapangyarihang tao sa kanilang lugar ay personal na pupunta sa gitna ng kagubatan para lamang hanapin sila. Dahan-dahang sumilip si Elias sa siwang ng dingding. Sa di kalayuan ay nakita niya ang tatlong itim na sasakyan na nakahinto sa makitid na daan. May ilang lalaking armado na bumababa mula rito habang may hawak na malalakas na flashlight. At mula sa gitnang sasakyan ay bumaba ang isang matangkad na matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Kahit malayo ay ramdam agad ni Elias ang bigat ng presensya nito. Si Don Arturo Villanueva. Tahimik itong naglakad habang pinagmamasdan ang paligid ng kagubatan. Hindi ito mukhang galit. Mas nakakatakot ang mukha nitong kalmado. Parang taong sanay na kontrolin ang lahat. Hindi tayo maaaring manatili rito, mahinang sabi ng matanda. Pero paano si Bantay? Tanong ni Elias. Tumingin siya sa aso na bahagyang nakahiga ngunit alerto pa rin. Kahit sugatan ay tila handa itong harapin si Don Arturo anumang oras. Biglang nagsalita si Aling Rosa. Anak, kailangan nating umalis habang may oras pa. Ngunit bago pa sila makagalaw, ay may narinig silang malamig na boses mula sa labas. Alam kong nandyan kayo. Nanigas silang lahat. Boses iyon ni Don Arturo. Tahimik ang buong kagubatan. Muling nagsalita ang matandang negosyante. Ibigay ninyo sa akin ang aso at wala nang masasaktan. Napahigpit si Elias sa memory card na hawak niya. Patuloy ang mabagal na paglapit ng mga armadong tauhan sa paligid ng kubo. Kapag hindi kayo lumabas, dagdag ni Don Arturo, mapipilitan akong sunugin ang lugar na ito. Nanginig si Aling Rosa sa takot. Ngunit sa kabila ng kaba, ay dahan-dahang tumayo ang matandang kasama nila. Ako na ang haharap sa kanya. Nagulat si Elias. Hindi po maaari. Ngunit umiling ang matanda. Matagal ko nang tinatakasan ng kasalanan ko. Panahon na para itama ko ito. Tahimik na lumapit ito kay Elias
at inilagay sa kamay niya ang maliit na susi. Ano po ito? May lumang motorsiklo sa likod ng kubo. Kapag nailayo ko sila, gamitin ninyo iyon papunta sa bayan. Pero kayo po, makinig ka Elias, seryosong sabi ng matanda. Ikaw na lang ang pag-asa para lumabas ang katotohanan. Natahimik si Elias. Hindi niya alam ang sasabihin. Mabigat sa loob niyang iwan ang matanda, ngunit alam niyang tama ito. Biglang tumayo si Bantay at lumapit sa matanda. Tahimik silang nagkatitigan. Parang nauunawaan ng aso ang mangyayari. Marahang hinaplos ng matanda ang ulo nito. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan noon. Pagkatapos noon ay dahan-dahan nitong binuksan ang pinto ng kubo at lumabas sa gitna ng malamig na gabi. Agad siyang tinutukan ng mga armadong lalaki. Lumapit si Don Arturo habang malamig ang tingin. Nasaan ang aso? Tahimik lamang ang matanda. Nagsinungaling ako para sa'yo ng maraming taon, sabi nito. Pero tama na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Don Arturo. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi kung gaano karaming buhay na ang sinira mo. Biglang nagdilim ang mukha ni Don Arturo. Samantala, mula sa loob ng kubo ay mabilis na inilabas ni Elias ang kaniyang ina sa likurang bahagi habang kasama si Bantay. Nakita nila ang lumang motorsiklo na tinutukoy ng matanda. Mabilis itong pinaandar ni Elias kahit nanginginig ang kaniyang mga kamay. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Napahinto si Elias. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. At sa di kalayuan ay nakita nilang dahan-dahang bumagsak sa lupa ang matandang tumulong sa kanila. Nanigas si Elias habang nakatingin sa matandang bumagsak sa lupa matapos barilin ng mga tauhan ni Don Arturo. Parang tumigil ang oras. Kasabay ng malamig na hangin sa kagubatan, ay ang bigat ng takot at galit na bumalot sa kanyang dibdib. Umalis na tayo. Umiiyak na sigaw ni Aling Rosa. Ngunit hindi agad makagalaw si Elias. Mula sa malayo ay nakita niyang pilit pang gumagalaw ang matanda habang nakatingin sa kanya. At kahit mahina, ay tila malinaw niyang nabasa sa labi nito ang mga salitang, "Tumakas kayo." Biglang malakas na tumahol si Bantay. Parang pinapaalalahanan si Elias na wala na silang oras. Mabilis niyang pinaandar ang motorsiklo at agad silang umalis sa gitna ng madilim na kagubatan habang naririnig nila ang sigawan ng mga tauhan ni Don Arturo sa likuran. "Habulin sila!" Mabilis silang bumaba sa maputik na daan. Halos mawalan ng kontrol si Elias sa motorsiklo dahil sa ulan at putik, ngunit pilit siyang nagpakatatag. Mahigpit na nakakapit si Aling Rosa, habang si Bantay naman ay nasa pagitan nila. Hindi alintana ng aso ang sugat nito. Nakatingin lamang ito sa likuran, handang protektahan sila anumang oras. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nila ang mga ilaw ng bayan. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi ng pagtakas, bahagyang nakaramdam ng pag-asa si Elias. Diretso silang nagtungo sa maliit na istasyon ng pulisya.
Pagkapasok nila ay agad lumapit si Elias sa hepe. May kailangan po kayong makita. Hingal na hingal niyang inilabas ang memory card. Noong una ay tila nagduda pa ang mga pulis, ngunit nang mapanood nila ang laman nito ay agad nag-iba ang kanilang mga mukha. Nakita nila ang mga ilegal na gawain, mga smuggling, pagputol ng mga puno, mga armas, at maging ang mga video ni Don Arturo kasama ang ilang tiwaling opisyal. Tahimik ang buong istasyon. Mabigat ang tensyon sa hangin. Agad tumayo ang hepe ng pulisya. Kontakin ninyo ang regional office. Ngayon na. Nagkagulo ang buong istasyon habang mabilis na kumikilos ang mga pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang mga sasakyan ng awtoridad mula sa bayan. Kinabukasan, kasabay ng pagsikat ng araw, mabilis na kumalat sa buong lalawigan ang balita tungkol sa pagbagsak ni Don Arturo Villanueva. Nagsagawa ng malawakang operasyon ang mga pulis sa kaniyang mansyon at mga negosyo. Maraming ilegal na ebidensya ang natagpuan. Marami ring matataas na taong kasabwat niya ang naaresto. At sa wakas, natapos din ang mahabang pananakot niya sa mga tao sa baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, mabigat pa rin ang puso ni Elias. Hindi niya makalimutan ang matandang nagsakripisyo upang mailigtas sila. Ilang araw matapos ang operasyon ay bumalik sila sa kagubatan kasama ang ilang pulis. At doon nila natagpuan ang katawan ng matanda. Tahimik na napaluha si Elias habang nakatayo sa harap ng simpleng libing nito. Hindi man kita lubos na nakilala, mahina niyang sabi, hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Tahimik na umupo si Bantay sa tabi ng puntod. Parang nauunawaan din nito ang pagkawala ng matanda. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naging tahimik muli ang baryo ng San Gabriel. Nagsimulang bumalik ang sigla ng kagubatan matapos matigil ang ilegal na pagputol ng mga puno. At dahil sa katapangan ni Elias, maraming tao sa baryo ang humanga sa kanya. Ngunit nanatili pa rin siyang simpleng bata. Patuloy siyang tumutulong sa kaniyang ina at namumuhay ng tahimik. Kasama si Bantay, ganap nang gumaling ang aso mula sa tama ng bala. At mula noon ay hindi na ito umalis pa sa tabi ni Elias. Saan man magpunta ang bata ay laging kasunod si Bantay. Isang hapon, habang magkasabay silang nakaupo sa gilid ng palayan at pinagmamasdan ng paglubog ng araw, marahang hinaplos ni Elias ang ulo ng aso. Alam mo, Bantay, mahina niyang sabi, ikaw ang pinakamagandang biyayang dumating sa buhay ko. Tahimik na tumingin sa kanya ang aso bago marahang ikinawag ang buntot nito. At sa simpleng sandaling iyon, naunawaan ni Elias ang isang bagay na habang buhay niyang dadalhin sa puso. Na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagtulong sa isang sugatang nilalang na nangangailangan ng awa. At ang munting kabutihang iyon ay maaaring magbago ng maraming buhay.